Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan. Dito po sa aking bagong social media platforms, Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel na ito, Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Mayroon po itong counterpart din na Meta or Facebook page, Informador. Kung hindi pa naman po kayo nakafollow sa Informador Meta or Facebook page, follow na po kayo. Dito po sa aking bagong mga platforms na ito, sa social media, tinatalakay ko po dito medyo mahaba-habang mga topics. Ngayon, 3 topics ang pag-uusapan natin. Kaya huwag kayong aalis, tapusin niyo ito, mga kabunyog mga kabayan. Una, handa na sanang manumpa si Sara. Sabi ng mga DDS, handa na sana daw si Sarang manumpa. Kasi nung 3 araw na yon na rallies na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo at saka yung rally doon sa EDSA PPM, inaasahan nila mapapatalsik na si PBBM o di manunumpa na si Sara, kaya lang hindi nangyari. Mamaya, usapan natin yan. Ito pa, bigo na naman si Bato. Bigo na naman si Bato, denied. Rejected ng Supreme Court yung kanyang hiling na TRO tungkol doon sa warrant of arrest ng ICC. Ayan, mukhang matatagalan magtago itong si Bato. Panghuli, pumalit si dating Finance Secretary Ralph Recto, ginawang Executive Secretary pagkatapos masibak si Lucas Bersamin. Pero hindi tayo kumbinsido kay Recto. Bakit? Pag-usapan natin. Okay? So, mga kabunyog, mga kababayan, ito, nung kasagsagan ng yung 3 araw sanang rallies ng Iglesia sa Luneta at saka yung United People's Initiative ng mga DDS doon sa EDSA People Power Monument, sa 3 araw na yon, dahil iniisip nila magtatagumpay na, yan yung kanilang taya-bato. Yan yung kanilang ang objective talaga nila, mapa-resign o mapatalsik si PBBM, mapabagsak ang gobyerno, at syempre ang magiging constitutional na successor si Sara Duterte. O di syempre, ano na sila, iniisip na nila yung pagpapanumpa ni Sara. Sabi nga ni Banat Ba, yung vlogger ng DDS, the end is near. The end is near. Yun na yung kanilang mga pinag-uusapan sa mga social media platforms ng mga DDS, mga vloggers nila, mga supporters nila. Yun, excited na sila. Parang ito na yung katapusan ng administrasyon ni PBBM at papalit na si Sara. Mayroon ngang picture si Sara Duterte nandun daw sa Manila Hotel. Parang naghihintay na lang ng kung magtagumpay na ang mga pagkilos at saka pag-aalsa. Yun yung kanilang senaryo O di manunumpa na si Sara. Handa na daw sanang manumpa si Sara Kaya lang ang problema, hindi, bigo yung plano nila. Ganyan din yung sinasabi noong mga rallies noong September 21. Yung malawakang mga rallies noong September 21, anti-corruption rallies. Nung panahon na yon, si Sara nandun din sa Japan. Ang senaryo nilang sinasabi, habang sinasagawa pa yung mga rallies, kapag nagtagumpay daw yung mga pag-aalsa, kasi ang plano nila mag-withdraw ng military support. Nung September 21 yan, di ba habang nagrarally noon mayroon silang nagrarally, yung United People's Initiative nagrarally sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Nananawagan sila ng withdrawal of military support. Makikipag-usap na kay Browner para si Browner na mismo, yung Chief of Staff, ang mag-withdraw ng support, pangunahan na. Tapos doon naman sa Liwasang Bonifacio, nagrarally rin yung Maisog. Nagrarally naman yung Maisog. Yung grupo nila Topacio. Ang ginawa naman nila doon, nung sumanib sila doon sa rally na papunta ng Mindiola, tapos nagkagulo na sa Mindiola, nagkagulo sa Recto. Ang inaano sana nila noon, magkakaroon ng mga pag-aalsa. Yun yung senaryo nilang iniisip. At kapag nagtagumpay yung pag-aalsa, mag-withdraw ng military support, ang military kay Marcos, na ngayon, si Sara na. For the meantime,
Para safe si Sara, doon muna siya sa Japan. Hintayin niya lang na magbago ang sitwasyon. Pag nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon, papabalikin na siya sa Pilipinas, manunumpa na siya bilang constitutional successor. Yun yung ganun yung mga senaryo nila. Dito sa 3 araw na rallies na ito, November 16 to 18, ganun na naman. Ganun na naman ang ganun na naman ang nila. Senaryo na iniisip. Handa na raw sanang manumpa si Sara, sabi ng mga DDS. Naghihintay na lang daw si Sara. Ano daw, kaya lang, minomonitor daw ang sitwasyon. Kaya lang, wala, hindi nangyari. Bigo. Yung katulad nung September 21, na ganun yung senaryong iniisip nila, tulad na naman ngayon, 3 araw, hindi nangyari. Ang iniisip nila, magtatagumpay na ito dahil una, may Iglesia ni Cristo na. Noon kasing September 21, wala silang tao. Ngayon, dinandyan ang Iglesia ni Cristo. Pangalawa, may rallies pa sila na kasama ang KOJC, JIL, Jesus is Lord, ni Villanueva. Sasamahan pa ng mga supporters ng Duterte doon sa EDSA PPM. Alang, hindi. Ang nangyari, kahit yung Iglesia ni Cristo, ayaw silang papasukin doon. Ayaw ma-involve ng Iglesia ni Cristo sa mga panawagan ng DDS. Tapos doon naman sa EDSA PPM, kukunti naman. Pinakamalaking bilang na nila, 4,000. Kaya wala na. Nung pangalawang araw, yan, nagsalita sana si Amy Marcos. So ang iniisip nila, magagalit na ang taong bayan, saka ang military. Pag day 3, bubuhos ang tao. Dala nung expose ni Amy Marcos, ay wala. Yung pasabog ni Amy Marcos, naging kwitis eh. Hindi sumabog yung pasabog ni Amy. Kaya yung day 3, wala. Naglari na lang yung mga DDS. Siguro 100 sila doon sa may EDSA Shrine, sa Ortegas, sila Eric Celes. Wala na. So yung inaasahan nila na manunumpa si Sara, hindi nangyari. Ewan natin kung ano nang susunod naman nila nitong plano. Ano na sila? Ano na yan maraming beses na nila silang nagsasabi niyan. Abangan ninyo. The end is near. Pag bago matapos ang taong ito, si Sara Duterte na ang presidente. Ang problema kasi, hindi nila naisip na kaya nga si PBBM, kahit maraming issues na sa kanya, korupsyon, itong mga lalo pa ngayon, yung linabas na yan ni Amy na di umano'y adik ang presidente. Hindi nangyayari yan na mapatalsik si PBBM. Ang pinakadahilan, si Sara Duterte mismo. Ang problema mismo si Sara. Kumbaga, siya yung vice president. Pag pinatalsik mo si PBBM, ang iniisip ng marami, si Sara nga papalit, ay wag na lang. Patapusin na lang itong presidente hanggang 2028. Ganun yung nangyayari. Kaya yung iniisip ng mga DDS na mapapatalsik nila si PBBM at si Sara ang ipipwesto nila, yun na nga ang problema eh. Kaya nga ayaw sumuporta sa pagpapatalsik kay PBBM dahil ang iniisip ng mga tao, kahit hindi sila supporters ni PBBM, tinatanggap na lang si PBBM na tapusin na lang ang termino niyan hanggang 2028. Kaya, bakit ayaw nila? Kasi yung vice president napapalit, tingin nila mas malala pa. Kaya, kumbaga, ba't mo susuportahan yung pagpapalit ng yung vice president ang papalit na yung vice president niya, ang tingin ng marami, mas malala pa, mas sobra pa. Yun ang problema. Yun ang hindi naiisip ng mga DDS. Gusto nilang mapatalsik si PBBM, gusto nilang ilagay si Sara. Yun na nga ang ayaw ng mga tao na si Sara ang pumalit. Kaya ang nangyari dito, mga kabunyog, mga kababayan, wala talaga. Kaya yung iniisip nilang manunumpa na si Sara, hindi nangyayari. Yan. So, mga kabunyog, itong si Bato de la Rosa naman, lumabas ang desisyon ngayon ng Korte Suprema. Inanunsyo ng spokesperson
ng Korte Suprema. Unbanked decision, denied. Denied yung request ng yung motion. Urgent pa naman yung motion ni Bato. Very urgent nga ba yon? Very urgent motion. Ano ba yung motion? Yung motion ay mag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order at i-compel pwersahin si Ombudsman Boying Rimulya na ilabas yung kopya ng sinasabi niyang ICC warrant of arrest. Yun yung yan yung motion nila, si Torion ang gumawa. Gusto nilang i-compel, pilitin, mandatory, manduhan ng Korte Suprema si Ombudsman Boying Rimulya na irabas ni Boying Rimulya yung sinasabing ICC warrant of arrest. Kasi sabi ni Boying Rimulya, mayroon siyang kopya nasa cellphone niya, bagamat unofficial, mayroon siyang kopya. So gustong yon, gusto ng nilat Bato de la Rosa sa pamamagitan ng abogado niyang si Torion, ilabas yung ng Korte Suprema, orderan si Boying. Pero denied. Wala. Kaya ang mangyayari dito, iyak na naman si Bato. Mukhang nakikita na ni Bato na hindi siya bibigyan ng TRO ng Korte Suprema. Nakikita na siguro ni Bato na pag lumabas yung totoong warrant of arrest, yung official, galing sa ICC, pag nag-TRO sila sa Korte Suprema, hindi rin ibibigyan sila ng TRO. Katulad din ngayon. Kasi si Duterte ganun din eh. Nung inaaresto si Duterte at dadalhin sa ICC, nag-TRO din. Gusto rin mag-temporary restraining order ng mga abogado ni Duterte. Sila Sila Lambino. Sila Torion pa rin. Saka sila Vic Rodriguez. Nagtulong-tulong na sila noon eh. Hinihiling nila na huwag paalisin yung eroplano. Diba? Yun yung gustong mangyari noon. Kala nga nila, si Attorney Lambino nga, nag-live pa. Sabi ni Attorney Lambino, ayan, papunta na kami sa Korte Suprema. May paabot sa amin na mayroon ng temporary restraining order. Kaya pakisabi diyan sa piloto, huwag umalis. Kasi parating na kami, kukunin lang namin yung kopya ng warrant of arrest ay ng TRO. Yung pala wala. Kaya ang nangyari kay Attorney Lambino, pinagpapaliwanag ng Korte Suprema. Labi ng Korte Suprema, explain mo bakit hindi ka dapat patawan ng disciplinary action ng Korte Suprema sa ginawa mo. Bakit ka nagkakalat na may TRO samantalang wala naman? Kaya yung TRO, mahihirapan si Bato diyan. Hindi naman basta-bastang pipigili ng Korte Suprema yung hindi naman basta-basta mag-i-issue ang Korte Suprema ng TRO, lalo pat warrant of arrest yan ng International Court. Kumbaga hindi ba naiisip yan nila Attorney Torion? Mahirap sa Korte Suprema yun. Iti-TRO mo, magti-temporary restraining order ka sa enforcement ng warrant of arrest ng isang international court. International Criminal Court. Anyway, yung pag-file na yan nila dito, parang testing lang, tinitesting, pero at least nakita nila. Mukhang pag totoong lumabas na yung totoong arrest warrant, naiisip siguro nila Bato, wala talaga. Pag lumabas pala yung totoo, yung official ICC arrest warrant, pag nag-file tayo ng TRO, malamang madidinay din eh. Madidinay din. So nag-iisip na siguro si Bato ng iba. So ibig sabihin, ibang opsyon. Baka ang opsyon na ni Bato pumunta na ng China. Kasi ang inaasahan talaga nila, ang pag-asa nila, Korte Suprema eh. Yung Korte Suprema mag-i-issue ng TRO. Ngayon, parang sa parte nga ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying, parang tinisting lang sila Bato. Ano kayang magiging reaksyon nila Bato? Ano kayang gagawin nila? Linabas ni Ombudsman Boying kahit hindi pa official. Sila Bato naman, nag-testing din. Ano kaya ang magiging stand ng Korte Suprema kung humingi tayo ng TRO?
Halimbawang may warrant of arrest na, ano kaya magiging stando? Tinisting naman nila sa Korte Suprema, very urgent motion for the issuance of temporary restraining order. Wala. Ah, at hinihingi nila sa Korte Suprema, orderan si Ombudsman Rimulya na i-produce yung kopya, kahit unofficial, kahit yung nasa cellphone niya na copy. Wala. Hindi pinagbigyan ng Korte Suprema kasi masyadong kasi yan. Ang issue na yan ng International Criminal Court, iniiwasan siyempre ng Korte Suprema makialam sa issue na yan. Ano yan, napaka masilan na usapin yan para makialam ang Korte Suprema diyan. Ha? Kumbaga yan enforcement ng enforcement ng international warrant of arrest. Kahit pa yung Interpol, yung Interpol magi-enforce ng nito. Halimbawa ganito, ang ICC susulat sa Interpol, hihingi ng tulong. Yung Interpol naman makikikoordinate sa Philippine authorities. Yung Philippine authorities naman tutulong sa Interpol in compliance sa ating obligasyon sa Interpol kasi member din tayo niyan. O ngayon, papakialaman ba ng Korte Suprema yon na pigilin ng Interpol? Hindi yung gagawin ng Korte Suprema. Kaya hindi ganun kadali yung TRO para sa Korte Suprema. Hindi yan. Ang Korte Suprema, pag mga ganyan, mas desisyon yan ng executive. Desisyon ng executive yan. Cautious. Very cautious ang Korte Suprema na manghimasok dyan sa mga ganyan, mag-intervene. Kasi kapangyarihan ng executive. Yung mga ganyan, yung pagkikipag-cooperate sa Interpol, pwede bang pigilan ng Korte Suprema na wag makipag-cooperate sa Interpol? Mahirap. Kaya hindi ba yan naiisip nila Bato? Anyway, at least nalaman na ngayon ni Bato na mahirap pala. So dahil mahirap, ang isipin siguro nila Bato, mukhang wala tayong pag-aasa sa Korte Suprema. Pag lumabas yung totoong warrant of arrest, yung official, wag na tayong umasa sa TRO, ang hirap. Siguro ang dami ng plano ni Bato. Isang option diyan, sabi nga dun sa pag-uusap namin ni former Secretary Ronald Llamas, posible talagang isipin ni Bato na pumunta ng China. Kung ayaw niya talagang magpa-aresto, wala. Dito sa Pilipinas, mahirapan siya magtago dito. Kilalang kilala siya dito. Kitang-kita ang kanyang ulo. Mahirapan siya dito. Anyway, ito, isa ko pang topic. Di ba nagkaroon ng sinasabi, nagtender ng courtesy resignation si Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero ngayon malinaw na, hindi. Hindi courtesy resignation yun. Talagang sisibakin na siya. Kaya lang ayaw ni PBBM nagsisibak eh. Rin siya, ayaw niya ring mapahiya yung membro ng gabinete niya. So, lumalabas, nagtender ng resignation. Tapos tinanggap ng presidente. Pero ngayong araw, sinabi ni Senador Ping Lacson, sumulat kasi si dating DPWH Yusek Bernardo. Sumulat kay PBBM. Ninarrate niya, sinalaysay niya doon yung pagkaka-involve ng mga matataas na officials ng executive, ng Malacanang mismo. Lalo na yung dalawang Yusek, si Yusek Ulaybar, si Yusek Adrian Bersamin, at ang posibleng pagkaka-involve nga ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin at ni dating DBM Secretary Amina Pangandaman. Manang matanggap yun ng presidente, kaagad-agad, nalaman na nila Bersamin at sa kanila Amina Pangandaman, na sila, courtesy resignation. Pero ang totoo, si Bak yun. Kaya lang, pinapaganda lang na sabihin nag-courtesy resignation. Anyway, ang pumalit kay Bersamin, si Recto. Ngayon, kaya lang ako hindi kumbinsido kay Recto. Kayo ba, kumbinsido kay Recto? Kumbinsido ba kayo kay Recto? Ang problema kasi kay Recto, alam naman natin yan, ama ng EVAT, ama ng Expanded Value Added Tax. Nung panahon ni Gloria Arroyo, yan ang siya yung sponsor ng Expanded Value Added Tax. Kita nyo ang pahirap ng EVAT na yan sa atin. Siya yun.
Sa panahon na naman ni PBBM, nung naging finance secretary, siya yung gumawa nung ano, yung dinalang yung may kaso na ngayon sa Supreme Court, yung pondo ng PhilHealth kinuha. Oh. Kinuha yung pondo ng PhilHealth, 80 billion. O siya yun. Oh. Ano yan? Kumbaga, dahil marami daw na mga infra projects, mga proyekto ang gobyerno ng kailangan ng pondo, kinuha yung savings ng ng PhilHealth. O, imagine niyo, PhilHealth kinuha, sinong nag-order noon? Ito si Recto, kaisipan niya 'yun. Tapos saan pala yung gagamitin? O yan na, mga flood control. Ay, kaya maano rin to si Recto eh. Ha? Yan, isa yan, yung PhilHealth. Yung sa PhilHealth, siya yan. O, pagkatapos, itong mga itong mga nangyayaring ito sa budget. O yan, Recto na naman yan. Ang daming krimen ni Recto pagdating sa pera ng bayan. Ha? Tapos ano pa siya? May mga bago pang buwis na tinutulak. Tataasan yung capital gains tax, yung mga bintahan sa mga ng mga real estate. Oh, tataasan niya capital gains tax. Ay, kaya tapos ano pa ba? Ang dami niyang iniisip na mga dagdag na buwis. Ang ginagawa kasi ni Recto, yung kasing pinalitan niya si dating Finance Secretary Jokno, 'di ba? Si Ben Jokno. Ang problema dun kay Ben Jokno, mahina mag-produce ng pera. Mahina magdiskarte kung saan kukuha ng pera. Pangalawa, yung mga gusto ng mga politiko, hindi niya lahat napagbibigyan. So ang kailangan sa Finance Secretary, pag sinabi ng presidente, pag sinabi ng kongreso, pag sinabi ng ganito, ganyan, kailangan namin ng perang ganito, gagawa siya ng paraan. Dagdag na buwis, kunin ang pondo ng PhilHealth, yun, magaling yan si Recto. Politiko eh. Alam niya, kaya politiko siya na ekonomista, yun ang doon. Kumbaga sa kanya, pagbibigyan niya yung mga politiko, kasi dating politiko siya. Siya eh, dating senador, dating congressman ng Batangas. Kaya kumbaga yung laro sa mga politiko, magaling siya diyan. At the same time, sa paghahanap ng pondo, ng pera, kahit pa ikahirap yan ng taong bayan, gagawin niya yan. Basta't may pondo ang mga politiko. Yun ang mahirap diyan kay Recto eh. Ganyan yung record niyan. O di ba? Katulad ng PhilHealth, alam naman natin na ang PhilHealth pondo ng taong bayan 'yan sa kalusugan ng taong bayan. Pero may nakita si Recto. Pwede yung mga savings na yan, may tira pa ang PhilHealth, kunin natin. Inorderan niya yung PhilHealth na i-turn over sa National Treasury. I-remit sa National Treasury yung yung savings o natirang pera ng PhilHealth, ay bawal nga yun eh. Kaya ang nangyari, question ngayon sa Korte Suprema. Kaya may kaso ngayon sa Korte Suprema eh. May kaso ngayon sa Korte Suprema yon, yung ginawa na yon, na pag-transfer ng pundo ng PhilHealth, pinabalik sa Bureau of Treasury. Pagbalik sa Bureau of Treasury, ginagamit na nila Recto kung saan. Kala mo naman, napaka-emergency nung paggagamitan. Pala, flood control na naman, infrastructure ng mga politiko. Yan yung problema. Kaya itong si Recto, wala akong masyadong tiwala dito. Hindi ako kumbinsido dito kay Recto. Political dynasty rin. Imagine niyo yung asawa niya, si Vilma Santos, governor. Yung anak ni Vilma Santos kay Ido Manzano, gagawin pa sanang vice governor. Buti lang natalo kay Mandanas. Tapos yung anak ni Ralph Recto at saka ni Vilma Santos, Recto, congressman. Ibang pangalan nun, ano pa yun, bata pa yung anak nila. Kaya political dynasty. Kaya itong si Recto, maano ito sa politika eh. Talagang siya sa politika. Pagka hiningi ng mga politiko, binibigay niya yan kasi politiko siya. Hindi taong bayan ang mas iniisip nito. O ngayon, naging executive secretary siya. Little president, ay matindi ang kapangyarihan niyan. Matindi ang kapangyarihan niyan. Kaya, imaginein mo ang isang
politiko na political dynasty, sanay sa mga galawang trapo, ah, oh. Yan ang ano, baka mas ikasira pa ito ni PBBM. Sa halip na ikabuti ito ni PBBM, baka mas ikasira niya pa. Ah, ano yan eh, dapat naghanap na lang si PBBM ng executive secretary na ano na medyo maayos. Hindi tulad nito na ano eh. Anyway, ano yan eh, masyado kasing nagtitiwala na si PBBM diyan kay Recto, yan. Kasama yan sa inner circle niya talaga ngayon. Hmm. Kaya lang, yun na nga, hindi ako kumbinsido kay Recto. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.